So, nakarating na kayo dito sa Seoul Station. So, diyan kami naghahanap ng accommodation. Ang view natin, tingnan natin. Uy, ang ganda ng view, friends. Hi, I'm Chris, a Rakitera homeschooling nanay kay Liam at kasamang aking Diyosawang si Justin. Let's make the most out of my remaining years before I turn 40 at samahan niyo ako sa aking journey! It's a beautiful sunny day today. Parang hindi halata na kaninang madaling araw nag-snow. Oo, umulan ng malakas kahapon, tas bandang madaling araw kanina nag-snow ng onte. Anyway, here we are sa Seoul Station. Kapag galing kayo ng airport, sasakay kayo ng AREX, yung kanilang train services. Ano ba tawag doon? Airport, Railway, Emirate. O, basta lalaki. Nakakaloka, hindi ako makapag-isip ng tama na conscious ako kasi dami taong naglalakad sa harap ko. Anyway, from airport, nasakay kayo ng train. Ito yung last stop. Pagdating nyo dito sa Seoul Station, so syempre, ibubook nyo in advance to ha, hindi yung pagkadating nyo lang, no? Ibubook nyo in advance yung accommodation ninyo. Basta i-check nyo, kasi usually naman we book our accommodation sa Airbnb, may mapa doon, tinitingnan namin or nagtatanong kami doon sa host kung ilang minutes yung lakad from Seoul Station. So kapag sinabi na mga 15 minutes yung lakad, ay ayoko nun, eggs na yun, masyadong malayo yun. Kasi mabilis maglakad yung mga Koreano, yung mga 15 minutes na lakad na ganyan. Usually, it will take us 30 minutes, dinodoble namin yan. So pag sinabi lang na, it's like 3 minutes lang from Seoul Station, ay bongga, pasok na pasok yun. Mamaya papakita ko sa inyo yung talagang go-to place namin. Kasi ngayon, iba yung accommodation na namin for our last day kasi nag-extend kami. But still, okay pa rin yung accommodation namin kasi mga less than 10 minutes yung lakad. Okay pa rin. Pasok pa rin siya sa preference ng Mommy Chris ninyo. Ngayon ang tanong, Mommy Chris, bakit kailangan sa Seoul Station? Ba't hindi sa Myeongdong? Ba't hindi sa Hongdae? Ba't hindi sa Gangnam? Kung kayo lang ang nagta-travel, wala kayong dalang senior, wala kayong dalang bata, wala kayong dalang stroller, madali yun. Gusto ko rin naman yun, syempre, para at least nandun ka na sa sentro, no? Pagbaba mo lang ng hotel mo or ng accommodation mo, nandun na lahat ng mga ganaps. Pero kasi, friend, iba talaga ang travel experience kapag meron kayong kasamang bata, lalo na kung may kasama kayong matanda. So, nung unang punta namin dito, matanda kasi yung mga kasama namin. Kasama ko yung mga parental, so dalawang senior yon. May kasama pa ako isang bata. Kasi Daddy Justin yung PWD. O, di ba? Ang saya-saya namin. Kaya kailangan talaga, pagbaba ng isang transportation, konting lakad lang, ando na kagad yung accommodation. Ang best pa dito sa Seoul Station, ayan, dito rin kayo sasakay ng train papuntang Busan. O, di ba? Ang saya. Tapos, dito, merong outlet. Tapos, doon, ang grocery. Pasok tayo saglit ha, sa loob ng Seoul Station. So, again, medyo busy itong lugar na ito kasi ito nga ang sentro ng lahat ng mga kaganapan. Oh, wait lang, friend ko. Uy, ganda naman ang lighting doon. Sabihin ko sa inyo, ayan, papakita ko sa inyo. Grabe, hiningal-hingal na si Mami Chris nyo. May mga lockers pala dito, ha? Ayun, pwede kayo mag-iwan ng locker. Kung gusto nyo munang mamili sa grocery ng mga pasalubong. Okay, asan na ba yon? Papakita ko sa inyo yung yung exit. Kung saan, yun yung pinakadulo pag galing kayong airport. Kita nyo to? Yarn. Saan ba? Yarn. Yun. Bilihan ng ticket yon papuntang Busan. Ayan, dyan. Asa na gani? KTX. Banda dun pa sa harap. Wait lang. Kita nyo yan, ang dami nag-aantay. Merong board. Ayun. Doon i-announce kung saan yung track. Kung kayo ay sasakay ng train to Busan. Nakita nyo yung may pula-pula. O yun, makikita nyo yung may track number, yung 13 tsaka 10. Dito kayo papasok doon pag train papuntang Busan. The way, yung shop sa labas, harapan kasi yun. Banda, dito tayo sa, hindi ko alam kung harapan nga ba yun. O basta yun yung along the highway. Yung dating kasi ng train galing airport, feeling ko eto yung likod. Oo. So, wait lang. Ito yun, Airport Railroad and City Airport Terminal. Okay. Diyan kayo lalabas kapag kayo ay nag-take ng train from the airport dito. So, ayan. Dito kami lumabas nung galing kami sa airport. And papakita ko sa inyo gaano kalapit yung accommodation. From there, dito yung exit. Sige, exit tayo dito. Imagine niyo dami namin maletang dala. Then turn left. May elevator. Take the elevator.
Alrighty. Oh, ayan. So, konti pa lang yung lakad nun in fairness Ito yung sinasabi ko sa inyo, kapag marami kayong bitbit, sobrang dali kapag ang lalapit lang nung entrance exit ng mga bagay-bagay. Okay. So, nakalabas na tayo ng elevator. Nakikita niyo yung ganyang klase ng daanan. Ang hirap niyan kapag nakamaleta ka. Kaya buti na lang meron silang pinoprovide na, ay, kita niyo ba to? Ayan, yan. Medyo flat tong surface na to. Oh, ayun. Susundan mo ngayon yan kasi ang daming magagaspang no? Dito tayo sa medyo smooth. Imagine niyo na lang, meron akong dalang maleta. Uy, may cherry blossom! Teka, wait lang, na-distract ako. Punta tayo doon. Penny, hindi ako makapaniwalang may cherry blossoms pa. Tingnan nyo yan. O, di ba, nasa labas lang ng station? Kasi naman po, sobrang lakas nga kasi ng ulan. Tapos nag-snow pa. Pero may natira pa. Saya-saya. Natuwan-tuwa naman ako doon. O, teka. Kaso, mapapansin nyo, ang dami ng mga petals, no? O, ayan. Kasi nga, ang lakas ng ulan Ay, ang ganda ng cherry blossom trees. At dahil umulan, meron na pong mga halaman. Ayan. Ayun nakikita nyo. Parang medyo reddish brown. Yun na yung kunyari kung yun yung bulaklak, yun yung humahawak dun sa petals. Ayan. But still, sa malayo, cute pa rin siya. Diba, no? Oh, nasa station lang to, friend. Ayun yung train to Busan, kita nyo. Oh, ayan, nagtututuro ako, dami dumadaang tao. Ayun, train papuntang Busan yan. Oh, anyway, di ba? Ang bilis nating ma-distract doon. Ang bilis nyo ma-distract doon, friend ko. Wait lang, ang dami kong bit-bit kasi. Oh, wait, eto na. Balik tayo kung saan tayo kanina nagchichikahan bago ako na-distract nitong magagandang cherry blossoms. Diyan tayo lumabas kanina. And anywhere here na 5 to 10 minutes na lakad, sobrang acceptable as your accommodation. Kaso, parang feeling ko marami na nakadiscover nun Kasi, ang hirap maghanap ng accommodation dito. Pero kung maaga-aga kayo, makakakita kayo ng lugar. Okay. Teka lang, tingin muna tayo. Tatawid ako, friend. Baka masagasaan ako pa, ka-vlog ko. And nandito rin yung mga taxi. Mabilis magantay ng taxi. Mas madali pati mag-Uber dito. Ayan. So, doon, pwede pa rin yun. Mga 5 to 10 minute walk. Yung accommodation namin nung fall, banda doon Sa likod nito. Ayan, sa likod niyan. Ayan, friend, hindi ko nagkatarantahan na. Kasi, tumunog na ang piu-piu-piu. Pag nagpo-piu-piu na yung traffic light, magmadali ka na. Ay, wait lang. Nung nagpunta kami nung fall last year, pakita ko sa inyo. Di ba? Ayan lang yan, nasa likod. Ay, sorry. Sa likod lang yung station, Likod ng station, yung cherry blossom, doon tayo galing. Okay. Yan, may mga accommodation dito na malapit lang. 'Di ba? Ang sketchy ba ng lugar? Mami, kaya sigurado kung mga accommodations dyan. Actually, oo. Pakita ko sa inyo yung tinira namin ng fall. Wait lang Mami, kasi ang haba na ng lakad mo. Sa sa standard ko, okay pa yun. Pasok pa yun. Okay, ito. Yung building na yan, diyan kami nagstay. Kaso walang elevator. Yun ang hirap, no? Dinala namin lahat ng gamit namin hanggang dun sa 3rd floor doon. Anyway, Mami Chris, importante pala na tatanungin mo yung host kung may elevator. Oo. Kasi, friend, can you just imagine, 25 to 30 kilograms yung napakalaking maleta mo. Tapos walang elevator. Yun ang lagi ko tinatanong. Do you have an elevator? And how close is the Seoul Station by walking? Pasensya na kayo sa English ko kasi medyo mapurol-purol na. Nakikita niyo yung Zetaplex. Lotte Mart Zetaplex. Nasa dugtungan din niya nung Seoul Station. Sabihin niyo, Mami, kasi parang layo. Doon ka nang galing, sa Seoul Station, yung likod kamo. Tapos, eto, meron din dugtungan yan yung grocery Mamaya makikita nyo. Nakakalito na ba?
Uy, dito pala kami kumakain. Every time na darating kami dito sa Seoul, kumakain kami ng mga buto-buto dito sa restaurant na to. Sa umaga, masasungit sila, pero yung mga nasa gabing shift, mababait. Okay, konti pang lakad, friendly ko. O, nakita niyo yung Zetaplex, ha? Mamaya papakita ko sa inyo yung labasan niya na may lugtungan niya doon sa station, eh. Kasi umikot tayo. Nakikita niyo ba gano'ng kagulo yung lighting natin? Paiba-iba, kanina lang may araw. O, doon tayo galing. Dala natin yung maleta natin. Tapos kumain tayo doon. Talaga, gulo ah. Kumain tayo doon, halimbawa. O, eto na. Eto ng building na to. Dito kami nagsistay. Oh, may 7-Eleven dyan. Para kung bibili ng rice para sa aking anak. Ito, this building right here. Mataas yan, friends. Hanggang dun. Yan. So, dyan kami naghahanap ng accommodation sa building na yan. O tapos, katapat lang nito yung Seoulju. Alam ko, filming location to nung may Lovely Liar ata. May isa silang scene dyan. Okay. Oh, ayan na yung grocery. Ito yung accommodation. Ayan. Yan ang accommodation. Diyan lang kami papasok. Tapos, tatawid kami. Grocery na! Ayan. Room tour muna tayo, friends. Okay, so ito yung itsura na ating Airbnb sa Seoul. Pagpasok, meron tayo kagad ditong CR. Cute ng CR. May toilet seat pa na ganon. Hello! Ayan, medyo, siya, roomy and very, very spacious. Okay, so let's close the door. Ayaw ni Daddy Justin nakabukas ang CR. Okay. Tapos, ito yung itsura. Pagpasok, nagpa-prepare kami ng bed dito kasi may kasama pa rin kami senior for almost 3 days. Hi, Liam! Pupunta ko sa taas. Punta daw maganda. Oh, maganda. Oh, ayan, ang ganda. Very functional. Meron tayong dining set, kitchen, and ang pinaka-importante sa lahat, meron tayong washer. Okay. May TV din tayo dito. At saka salamin. Hi! Okay. Ngayon, ang view natin, tingnan natin. Uy, ang ganda ng view, friends. Ang ganda ng city lights dito mamaya. Okay. Ngayon, tingnan natin dito sa taas. Kasi dito kami matutulog. Teka, on natin. Okay. Wow! Ay, bogs. Ganda. Dito kami matutulog as a family. So, baba yung mga senior. Oh, ayan. Medyo mas maliit siya, no? Pareho lang ba? I don't know. The thing is, mas mahal talaga ang accommodation sa Seoul compared sa Busan. So, that's our room tour. Friends, dito na tayo sa last accommodation natin dito sa Seoul. Ang ganda. Medyo malayo lang siya ng konti dun sa previous one. But look at that! Ang laki nung lalagyanan ng... Teka lang, namatay. Ayun. Ang laki ng lalagyanan ng sapatos. Tapos, meron tayong malaking drawer dito. Para sa mga gamit. May vacuum, yehey! At saka may patuyuan. Thank you, Lord. Ngayon, suot lang natin ang house slippers nila. On this side, Frennies! Ang ganda ng CR. Nice. Hello! Tchan! Tapos, meron tayong, tingnan natin, bata! Bongga! Nako, mag-enjoy si Liam dyan. Tapos, dito, meron tayong bed na isa sa floor, yung isa nandoon. So, malaki na yan enough para sa tatlo. Ang laki ng couch. Bongga tayo dyan. Ito yung ating dining area. Meron tayo ditong, ano ba tawag dito? Vanity, na pwede rin maging workstation. Meron tayong kitchen! At saka, yehey! Meron tayong washing machine. Sobrang ganda ng ating accommodation. Nagulat ako na ganito siya kamura, tapos ganito siya kaganda. Medyo struggle lang kasi hindi kami nakapag-pack na maayos, kaya ang dami. First batch pa lang yung nakita nyo ha. May paparating pang 2 paleta. So, ayun. Thank you so much. At tayo makakapagpahinga na. Mamaya tayo ulit magchikahan.